Welcome again sa bagong live episode of Via Hero, ang biyahe ng bawat Pilipino. So, patuloy ang ating biyahe ngayon at sa kasalukuyan nag-stop over tayo para kumain yung aking mga kasama dahil may mga kasama kami na nagwawala kapag nagugutom. Hulaan nyo na lang kung sino. Kung meron kayong hula, type in sa chat box. Sino sa mga kasama sa Via Hero team ang nagwawala kapag nagugutom? So yun. So, pwede nyo rin i-share sa mga kasamahan natin. Share nyo sa mga kasamahan ninyo na nandito ulit tayo. Pwede tayong magkwentuhan, pwede magtalakayan at magkumustahan. Pwede kayong mag-shout out. So habang naghihintay, papasa ko yung entablado sa ating area team leader, si Sai Peña, para magbigay ng konting update saan tayo galing, sino yung mga gusto niyang kumustahin. Alright, so Kuya Sai, take it away. Ayan, Kuya Dan, maraming salamat. Galing po tayo sa GK Rayville Village sa Baguio, ay sa Tuba, Benguet. So nung isang kahapon galing tayo doon. Maraming salamat po kay Tita Aida sa GK Rayville Village ng Tuba, Benguet. And then kay Mang Satur, yung farmers natin sa Atok, Benguet na na-meet natin sa PC ng La Trinidad, Benguet. So maraming salamat po Kuya Satur sa mapadala niyong patatas sa amin. At syempre ngayon po ay nandito tayo ngayon sa Pangasinan. So maraming salamat po kay Tita Melinda, ang caretaker po ng GK Liet. GK Liet daw. Ayun, GK Liet. At kay Sir Aquino na nagpatuloy sa amin. Doon kami kumain, doon kami natulog. At sa GK Matik-Matik, Pangasinan. So shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat po. From Apari to Ilocos Sur. Ngayon naman po nandito na tayo sa Pangasinan. Ayan, kung may mga ipapa-shoutout po kayo, mag-comment lang po kayo kung kumain na, yung ulam nyo. Siyempre po, maraming salamat din kay Mayor Carlito sa plan ng Santa Barbara, Pangasinan. Na-meet po namin siya kanina. So, yon, maraming salamat po sa inyo. Happy lunch po. Kuya Eman, happy lunch. Buti nandito ka ngayon. Ate Jeris, maayong ugto. Maayong ugto, Ate Jeris. Alright, shoutout lang po. Ayan, nandito. Oy, ayan na. Mukhang ready na siya, Galing po kami sa GK. Yung pangalan ng barangay is Barangay Liet. So, natagpuan niya na po ni Ate Syra ang kanyang GK. Ang kanyang community. Kung saan siya, ang kanyang community. So, Kuya Christian, lilipat na daw po si Ate Syra na bagay siya kung saan siya Time for me to say goodbye. Ate Sy, meron ka bang gustong pasalamatan? Yes! Hello everyone and welcome again sa ating mga viewers and welcome back sa ating mga solid na kakwentuhan na palaging sumusubaybay, and welcome sa mga bago po nating viewers. Of course, sa ating mga napuntahan kanina, magandang tanghali po sa inyo, at nais ko lang po i-shout out at magpasalamat sa Kabayan Store sa Camp 7 Barangay Market dahil binigyan po tayo nito. Yes, so kung bibisita po kayo doon, pakihanap lang po ang Camp 7 Barangay Market, Kabayan Shop. So ito po, binigyan po tayo ng mga cheese bars at bumuli din po tayo of course ng mga products nila. So we have strawberry jam,
And itong Choco Flakes. At marami pa pong iba. So kung visit po kayo, sabihin nyo lang ang aking pangalan. Charing. Kwento mo daw, ikwento mo kung tayo about Gawad Kalinga. Ano kuya? Kwentuhan tayo about Gawad Kalinga. Yes po. So, nung pumunta po kami doon, bibili lang po sana kami ng konting pasalubong, of course, sa aming mga minamahal sa buhay. Tapos, nagtanong si ate kung ano daw po yung Gawad Kalinga. So, na-mention po natin kung ano po yung ginagawa natin dito. At saka, nasabihan din po natin na we have live every 12 noon. So, sabi ko, baka naman. Kaya binigyan po tayo ng cheese bars. Tapos, ito ngayon, pasasalamatan po natin and shout out po sa kanilang shop. Yun, magandang tanghali po, Sir Sai and Company. Sabi ni Ate Ana, solid. Sa atin. Ayun, bigay din ni Tita Melinda. Thank you very much, Tita. Kaso lang yung kasama, sayang. Naiwan dun sa Santa Barbara. meron pa ka. Naiwan. Ikain nyo na lang po kami. Sabihin nyo na lang kung anong lasa nun. Yes, hello po sa lahat. And, wow, Kuya Eman talaga. Perfect attendance. Kuya Eman. Happy lunch. Sabayan mo kaming Yes, magdayo. sabayan. nga po pala, bisitahin niyo po yung post po natin about sa live. Nandun po sa comment section yung ating QR code. Pwede po kayong mag-register doon. And be our volunteer. At sama-sama po tayong magtulungan patungo sa ating mini-meeting. Nag-loading. Pati sa all volunteers, dapat mag-register. Yes, all volunteers po mag-register po. So, we are here at Edrong's Food. Baka naman, charing. Baka gumana yung baka naman eh. So, yun po. Happy watching. Happy watching po everyone. We have 14 viewers. Ate Gladys. Dalhan mo naman ako, Syra. Kaso kuya, di ba dapat dadayet tayo? Walang dala-dala. Yes po, masarap yan mangga. Ito po, oh. Endorser ng mangga. Yes, kung may mga gusto po kayong pag-usapan natin ngayong tanghalian, paki-comment lang po dyan sa ating comment section below at para mapag-usapan po natin. Ayun. Kaya Dan. Alright, huwag din po natin kalimutan i-share, i-like, i-heart, i-care yung mga post natin sa Gawad Kalinga page, no? Marami na pong nakapost na mga kwento po doon na pwede nating balik-balikan upang makita natin ano nga ba yung mga iba't ibang biyahe ng Pilipino dito sa North Luzon at marami pa po tayong mga pupuntahan, no? Sabi ni Ate Ana, magandang buhay po, watching po from GK Gabaldon. Oy, suki din natin to. Pabati po in behalf of GK Unified Governance and Sir Vic Dacumus. Tito Vic, good afternoon po at aming project director GK Gabaldon. Ayun. Kalami sa Mangga, Ate Eileen. Ayun, hi Kuya Eman. Alam mo na. Ayun, alright. Kuya Dan. Okay, so tuloy-tuloy po ang ating biyahe. At again, maraming salamat sa mga lagi nating nakakasama tuwing tanghalian. Hindi man namin kayo makasama sa actual na biyahe, pero maraming salamat at dinadamayan nyo kami araw-araw kahit malang 30 minutes at mag-usap-usap tayo at magkwentuhan. Tuloy-tuloy ang ating biyahe. In fact, kahapon mahaba-haba yung kwentuhan namin ni Kuya sa tour. Abangan nyo po yung feature story ng mga farmers natin sa Benguet. Nakakalungkot na yung presyo ngayon ng mga gulay, marami bagsak presyo. Imagine yung repolyo na ang ideal price nila na sana para naman happy at bawing-bawi yung kanilang hirap. Sana naman ang repolyo daw nasa 40 pesos sana ang bilian. Pero nung nandun kami sa Bakti sa Benguet, imagine ang bilihan lang ng repolyo 7 pesos. Ang layo sa 40 pesos. 'Di ba?
So paano na lang yung kanilang pinuhunan, hindi lang yung gastos pati yung pagod, yung oras. Kaya yung mga statistics, yung mga balita, nagkakaroon ng mukha na ang isa sa mga pinakamahihirap na sektor sa Pilipinas ay yung mga farmers and fisher folks. At kasi sila yung nagsasalo sa halos lahat ng mga risks sa pagpatubo ng pagkain, in growing food. So, ang kanilang mukha hindi maipinta sa lungkot at sa dalamhati na uuwi sila sa kanilang pamilya na lugi. At dahil din, hindi pa yun dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Hindi pa. Yun lang is just the sinasabi nilang yung natural or yung takbo ng market forces. So mismong yung ibang gulay ganun din, bumababa yung presyo. At dahil sa pagtaas ng presyo ng langis at presyo ng gasolina, ine-expect na rin nila na mas lalong magiging mahirap para sa mga farmers. Imagine, si Kuya Satur he also grows potato. Sa isang hektarya daw, dati, kailangan mamuhunan ng 200,000 pesos. Pero sa estimate niya ngayon, dahil tataas yung mga presyo ng abono, tataas yung presyo ng transportation at lahat pa ng mga inputs, baka daw aabuti ng almost 400,000 ang kailangan niyang kapital para sa isang hektarya na pagpatubo ng patatas. So ganun din sa ibang mga gulay. So imagine, mababa na nga yung bilihan ngayon at dahil sa paparating na krisis dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, lalo pa silang maghihirap. Nalugi na nga pero baka hindi pa sila makapagtanim dahil sa mahal ng mga inputs. So ano yung reflection natin doon? Unang-una, let's do our best to buy local. Let's do our best to help our local farmers. Kung sa lugar ninyo may mga farmers din, na let's look at our daily expenses sa pagkain. Baka naman kung when we do groceries, buying a lot of instant food, baka naman piliin natin na damihan natin yung binibili natin na gulay para tumas yung demand. At kahit paano, kahit maliit yan, for sure mararamdaman yan ng ating may impact din yan sa ating mga kapatid na mga magsasaka. So may plano ba daw si Sai na sumunod kay Eman Vitor? Anong klaseng ito si Sai daw pala tumataba na ngayon. Nakatutok lang yung camera. Nakatutok lang daw. So example, pag malayo, payat ba? Pero Sai, wag mong iganyan yung mukha mo kasi lumalabas. Yung natural lang, normal. Payat. Ayan. Taba. Payat. Tama. So naniniwala ba kayo na camera effect lang yun? O talagang tumataba si Sai? GKB nun eh. So yun, baka may mga... Ayan. Yeah. So magma-microphone po tayo. So, test mic. Pwede pa kay hawak saglit. Hindi naman po tingnan mo. Baka mo hawakan to. Kasi nagagalaw. Baka lang. Ayan, test mic. 1, 2, 3. Chest mic, 1, 2. Ayos. So, thank you, Kuya. Thank you, Ate Weng, sa pag-ayos ng ating microphone. At si Kuya Lester. Okay. Ayan, so mga kapatid, kanina pinag-usapan natin na sa ngayon, maraming mga kapatid natin ng mga farmers na nalulugi. Lugi dahil ang presyo ng ibang mga gulay ang baba. So imagine yung cabbage na supposed to be dapat sana to be favorable for them, dapat nasa 30 or 40 pesos per kilo yung bilihan. Pero ngayon nasa 7 pesos lang. Kahit pa yung class A, 10 pesos lang. Ang layo doon sa presyo na uuwi sila na may galak, presyo na uuwi sila na may
may saya, na uuwi sila sana na may mabibitbit man lang na extra para sa kanilang pamilya. Pero dahil sa baba ng presyo ngayon, uwi silang luhaan. At hindi lang yan, dahil tumataas ang presyo ng gasolina, katakot-takot na increase din ang kanilang increase ng presyo ng fertilizers, ng iba pang inputs. So pagdasal po natin ang nangyayari sa ating mga kapatid ng mga farmers. And what can we do? Let's buy local. Let's make sure that we increase our consumption of vegetables. Wag lang bawasan na muna yung mga instant na mga binibili. So to make sure na mag-increase yung demand for locally grown vegetables. So baka naman may mga bumabati ulit. So Kuya Sai or Kuya Sai, Gabe, take it away. Ayan, nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Sandra from GK Talisay, Misamis, Oriental, no? And shoutout din po kay, suki din natin to, kay Ate Ami ng Bagak, Bataan. So, lagi silang nanonood, no? Nagpapahinga yan, nasa house build, no? Papahinga sila. At syempre Kuya Dan, siguro sa akin po i-share ko lang, no? Dahil yun nga, tumataas yung mga presyo ng mga bilihin dahil sa pagtaas din ng gasolina, no? Sigurado po kami yung mga GK communities natin, yung mga pinuntahan natin, no? At yung mga pupuntahan pa natin, na pwede tayong magtanim sa ating mga bakuran, no? Para meron tayong mga makukuhang mga gulay. Ako mismo Kuya Dan, nung bago tayo umalis, nagtanim ako ng talong, no? Tanim ako kahit siguro nasa 30 piraso yun. So, pag uwi ko, may bunga na yung talong. So, pwede na akong kumain ng torta, nilaga, and piniritong talong. So, makakatipid din po kayo, no? At syempre, yun nga, kasabay ng pagtatanim, no? Pag-aayos ng mga kakainin natin, na kung saan tipid-tipid muna tayo ngayon. Sabi nga nung isang kapitbahayan, kapos pero nakakaraos. So, yun po, yung mga bagay na hindi naman natin kailangan bilhin muna sa ngayon dahil yun nga, nagtataasan yung mga ating bilihin. No? Yun po, Ate Saira from GK Liet. Hello po, magandang tanghali po sa ating lahat. Back and again and again. So yun po, maraming salamat po again sa ating mga solid viewers. Tapos, abangan po ninyo at tuloy-tuloy po ang ating live every 12 noon. Bukas meron din po tayong live 12 noon. And then, kung meron po kayong mga gustong pagkwentuhan po natin, mga topic na gusto ninyong pagkwentuhan sa buhay ninyo or sa Pilipinas, paki-comment po or pa-message po kami para mapag-usapan po natin. Ayun. And gusto ko lang magpasalamat po sa ating mga GK community sa warm welcome po ninyo every time na visit po ang Gawad Kalinga, sa paghahanda, pagkakalinga po sa amin, kung paano din po kayo nakalinga ng Gawad Kalinga. Maraming salamat po sa pagpaparamdam po sa amin, lalo na po ako, madami po akong first time na mga pinuntahan, first time na na-experience, first time po na okay, shoutout din po sa GK Binulig Dupax. Magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Ano po yung tanghalian ninyo? Paki-comment po. Ayun. And then kay kay Sir Aquino kanina, maraming salamat po sa paghanda po ng ating aagahan, sa pag-asikaso po sa aming tutuluyan. Maraming salamat. Pati din po sa mga past na GK community na pinuntahan po namin. Maraming salamat po. Ayun. Shoutout po kay Kuya Sairaw. Watching from Nueva Vizcaya. Ingat po kayo lagi sa biyahe nyo po. Si Ate Joanne de la Cruz. And si ano bang kabasa nito ng kanyang pangalan? Napakahirap. Basta sabi niya, shout out po Sir Nelerthi
from GK of Arakan, North Cotabato, Philippines. Pupunta po tayo doon, no? See you Sama ka? there. Sama na po ako. Please lang. Charing. Nagmakaawa. Yes, so as of now po, tomorrow makakasama niyo pa din ako. Charing. Sana magbago ang isip ng aking mga kasama. Hindi. Nagmakaawa na talaga. And then, yun po, makakasama po ako bukas. And then, after that po, see you again sa susunod po na pagsama ko po sa biyahe. Pero, of course, sasamahan ko pa rin po kayo katulad po na ginagawa ninyo. Naaabangan ko rin po yung every activities ng Gawad Kalinga and every live, every 12 noon. Okay. See you. Thank you so much. Yun. Ayun. Yung merong nickname dito, no? Wala pang nickname yan. So, napakahaba ng pangalan mo. Ayan, from GK Arakan. Alright, i-share po natin yung ating live. And mag-comment po kayo, no? Kung ano yung, kung paano nyo natitipid yung buhay ngayon. O, sa mga gastusin or kung may gusto kayong tips na pwede rin yung i-share dito at babasahin po namin, i-chat nyo lang po dito sa group chat. Kuya Dan? Okay, may microphone pala ako. Kala ko. Hindi na tayo sanay may mic. Oo, hindi na sanay may mic. So, nasabi ko kanina, one way to help our farmers is to buy local. So, hindi lang sa ating mga farmers, pati sa ating mga manggagawa, sa ating mga factory workers, let's buy local. So, pag meron kayong i-take out check out sa Shopee or Lazada or saan mang mga online shopping, i-check nyo kung galing yan sa ibang bansa. Baka wag muna, unahin na muna natin yung mga gawang Pilipinas, kahit mahal ng konti, pero yung diretso napupunta yung biyaya dun sa ating mga manggagawang Pilipino, no? So kasi every time we buy local, it's an exponential benefit and impact sa isang kilo na bili natin. Hindi lang yung farmer ang magbe-benefit, yung transportation sector na naghatid nun magbe-benefit din, pati yung mga iba't ibang mga parte ng value chain, ng supply chain dito sa Pilipinas magbe-benefit. So we will continue to encourage everyone to buy local and to help our farmers. Let's eat more vegetables, eat more plants na whole food para iwasan muna yung mga process, para mas maraming gulay yung makonsume natin at mabili natin para matulungan yung ating mga farmers na ngayon nahihirapan dahil sa baba ng presyo ng gulay at sa paparating na pagtaas naman ng presyo ng kanilang mga inputs. So yun. So, let's do our share, each and every one of us. Kaya dito nga sa Biyahero, nakakatuwa dahil talagang nasasabayan natin yung biyahe ng bawat Pilipino. Sa mga pupuntahan naming lugar, mamaya pupunta po kami ng Villasis, Pangasinan. So, sa ating mga kapitbahayan, sa ating Gawad Kalinga community, dyan sa GK Villasis, GK Namnama, see you. Maya-mayang hapon lamang po yun. At sa iba pang mga pupuntahan nating mga partners and volunteers dito sa Bataan, sa Tarlac, sa Pampanga, Bulacan. So, yung buong mauubos na natin yung after this, yung Central Luzon, after Region 1. So, and after that, tuloy-tuloy tayo papunta sa Southern Tagalog at actually Metro Manila. And abangan nyo kami. Kaya habang tayo yung nagkakwentuhan every 12 o'clock, sana hikayatin din natin yung iba nating mga kasama na sumabay sa ganitong pagbiyahe, no? Tumatanggap din po kami ng mga suggestions na pagdating sa inyong lugar, anong pwede namin puntahan, anong pwede natin i-feature, lalong-lalo na hindi lang mga tourist spots, but more importantly, paano tinataguyod ng ordinaryong Pilipino yung pamumuhay at paano nagiging ilaw yung bawat komunidad, no? Sa gitna ng dilim, paano nagiging ilaw, nagiging source ng pag-asa
sa habang binabaybay, habang dinadaanan natin yung malaking krisis. So, baka naman merong ulit magpapabati. Yang gustong-gusto namin yan kasi naramdaman namin na nandyan kayo, nakasama namin sa biyahe. Okay? Ayun, alright Kuya Dan, may watching from Agusan del Sur, Mindanao, kay Kuya Ronel Libor. Makakapunta ba tayo ng Mindanao? Ako, Agusan? oo. Ako, oo. Pero kayong dalawa, hindi ko alam. Gusto kong sumama doon. Basta ako, sure ako sasama ako. So, kung gusto nyo pong kasama sila, i-comment nyo. Pero kung hindi nyo sila gustong kasama, i-comment nyo rin. Sabi niya kanina, Kuya Dan, kala ko, matatanggap tayo ng donation ng pagkain. Sabi niya, tumatanggap din po kami ng donasyon. Gasolina man yan, pagkain. Ayun. Kasi nagugutom na po kasama namin. Ayun, Kuya Dan, merong nag-ask. Sabi niya, Tito, ask ko lang po, kailan po naitatag ang Gawad Kalinga at saan lugar po yung unang napatayo ng pabahay ng Gawad Kalinga, Tito? So, galing kay... Galing kay Ate Joanna Balut de la Cruz. Shout out. Hello, Ate Joanne. So, naimbag na bigat. So, yung Gawad Kalinga po, yung unang-unang bahay, tinatag, I think, early 2000. Pero nag-umpisa ang Gawad Kalinga around nag-umpisa yung diwa ng Gawad Kalinga sa kabataan. Around 1995, 1996. Pero yung pinakaunang bahay nasa Bagong Silang. So yun. Pero those were the early days. At looking back, nakita natin na hindi nawawala yung diwa ng Gawad Kalinga na nakafocus tayo sa pagbuo ng komunidad. Dahil ang Gawad Kalinga, hindi lang naman tinatayo natin ang bahay hindi para just for the sake of building homes or houses. It's really it's really targeting towards building cohesive and resilient communities. Kaya yung na nakikita natin after 20 years and even more, may mga communities tayo na mag-fade man yung pintura ng mga bahay or minsan may konting sira pero nakakatuwa na mas lumalakas yung samahan. Dahil yun yung diwa talaga ng Gawad Kalinga, yung komunidad na magiging sandalan, magiging kaagapay at more importantly, yun yung nag-grow ng magandang kultura na napapamana natin sa ating mga anak. So yun. Okay. Mayroon pa ba? Yan, Gusto merong magbati? nanonood pero hindi nagko-comment. Ate Ana Alberto, taga Nueva Ecija. Talaga? Yes, Ayos. bahayan natin. Tapos, pa-shoutout po, Desiree Kampong, nag-harvest po kami ng Tahiti, yung ginagawang walis tambo. Talaga? Wow. Wow, ingat-ingat po sa pag-harvest. No, gusto mong walis tambo? Ako, kailangan ko ng walis tambo. Yun, may kailangan po ng walis tambo rito. Ingat po kayo, lagi, sir, from Kuya Jeff ng San Vicente, GK San Vicente. Thank you, Sir Jeff. Alright. Nanonood din si Happy Watching, Ate Monica. And thank you po, Tito, sa dagdag kaalaman about GK. Oh, wow. Thank you po, Tito Dan. Tito Dan. Tito Sai. Okay yan kasi si Joam, noong unang-unang panahon, baby pa yan, hindi baby. Talaga yung panahon na dyan ako na-assign sa Dupax del Norte. So sila yung mga kabataan, yan sila Joan. Kaya malapit yan sa akin. Kaya tawag na sa akin Tito. Okay lang, Tito, wag lang Lolo. Pero ito, katabi ko pwede na itong Lolo, no? Lola. Lolo liit. So yun, so ulit po, dyan nagtatapos yung isa naman nating masayang kwentuhan at may konting kulitan. At again, maraming salamat dahil sinasabayan nyo kami sa ating biyahe na hindi man namin kayo makasama physically pero every 12 noon, nakakasama namin kayo at na nararamdaman namin ang inyong presensya. So muli, nandito tayo sa Biyahero, ang biyahe ng bawat Pilipino.
Dito sa, anong lugar ito? Pangasinan. Walang iwanan! Hindi na natin alam kung saan tayo. Yan, bye-bye po. See you po. And like and share, follow ang ating GK Oh my gosh, Gawat ang ganda Kalinga ko page. dyan. Ayun po, huwag niyo pong pansinin yung nagsasalita sa likod. Ang ganda ko dyan. Ayan, happy eating po. Pwede ka nang kumain, Kuya Eman. Maraming salamat, Tita Saira. Oh, tita. Tita. Pwede ka Bye! tita. Okay. Bye-bye Thank po. you.